Good evening po sa ating lahat. Ako nga po pala si Cyrus Paul at pagte-testimony po ngayon. So, pag-uusapan po natin ng tungkol sa buhay ko po. So, ako po ay nakatira sa Barangay Pansol, K2, area Ibaba. Tapos, ako lang po mag-isa na anak at mag-isa rin po sa bahay. Masayahin po ako. Hindi ko po pinapansin yung mga problema ko. Dinadaan ko na lang po sa lahat ng pag-online games, pag-basketball, at pagpunta po sa simbahan. Nagsaserve pa po ako dati sa PMS. Naging masaya na po ako din doon dahil na-experience ko ang pagiging sakristan. Doon ko na lang inubos yung oras ko dahil ako lang naman mag-isa sa bahay. Doon ako tumatambay, tumutulong din maglinis doon. Yun lang ang mga ginagawa ko. Tapos tuwing pag-uwi ko sa bahay, diretso tulog na ako. Masaya ako tuwing umuwi ng bahay. And then po, one time, naramdaman ko na tuwing pag-uwi ko po sa bahay, dahil ako lang naman dati nakatira sa bahay namin, nakaramdam po ako ng loneliness. Kasi araw-araw na lang po, pag-uwi ko, ako na lang mag-isa sa bahay. Hindi ko naman po naramdaman maging alone po. Kasi po, may narinig po akong verse, John 16:32, where Jesus says, "Behold, the hour is coming, indeed it has come, when you will be scattered, each to his own home, and will leave me alone. Yet I am not alone, for the Father is with me." Yun po yung tumatak sa akin nung ako pa lang po mag-isa sa bahay. Tapos, nung napanood ko po yung kay Jerry, may naano din po ako doon, nakuha din po ako. Ang social anxiety po, fear of being judged. Kasi po, pag umikilis po ako tapos parang pag nakatingin po sila sa akin, parang pinag-uusapan na po nila ako, doon po ako natatakot. Ayan po. Which is ayoko po na narinig ko yung pangalan ko sa mga di ko naman po alam na iba po yung usapan. Kaya po natatakot po ako sa lahat. Kaya po, minsan po, hindi po ako nakikipag-usap sa mga hindi ko po talaga close. Yan lang po. Tapos, one time po, na po sa akin si Tita Eileen. Lumapit na po sa akin na, "Yesay, baka gusto mo naman pumunta ng EE para maka-experience ka naman ng mga bagong gagawa." Ayun po. Sumama na po kasi ako nun. Kasi po, dati pa po ako niyayaya dito ni Tita Eileen na pumunta po talaga sa Verbum. Which is tinatanggihan ko pa po nung dati kasi po. Pabiro niya po kasing sinasabi yun sa akin na, "Say, punta ka naman, total galing ka naman ng event sa Verbum Day eh." Ginaganon niya po ako. Tapos tumatawa na lang din po siya ng pagtapos. Ayun po, sumama na rin po ako sa Easter encounter. Kasi gusto ko rin pong maka-experience ng ibang gawain at hindi naman ako nagsisig. Dahil ang daming ginawa, laging nagdadasal at marami pang iba. Akala ko talaga mabuboring ako. Ako doon. Marami din akong mga nakilala. Mga taga-ibang lugar din po. Kasi po sila po nag-approach po sa akin na kilalanin din po nila ako. Doon na rin ako nakapag-isip na dinadala ako sa Verbum Day ni Tita Eileen. Ini-invite ako ni Tita Eileen sa Verbum Day. Doon ko na rin po nakapag-isip ng maayos. Mag-try po mag-join sa Verbum Day. Di naman po ako nagsisi kasi po naging masaya naman po ako. Everyday, lagi may ginagawa akong hindi dahil kay Tita Eileen. Marami din po akong nakilala, katulad nila Troy, nila Justine, nila Ella, nila Jopay, nila Trisha, Chantal, siguro si Chantal.
Marami pa pong iba. Which is, nagpapasalamat po ako kay Tita Eileen. Kundi po dahil sa kanya, wala po ako ngayon dito.